sa aming buhay, Panginoon. At pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, ang ating title po ng ating pag-aaralan ay ang marubdob na mithiin ng isang leader. Marubdob na mithiin. Ito yung passion ng isang leader. At ang marubdob na mithiin ng isang leader ay may tatlong objective. Ang unang objective po ay himukin ang mga leader, ang mga disipulo na sa kanilang paglago bilang mga leader na maging maingat sa kanilang minimithi upang makapamuhay ng makapuno sila ng may kabuluhan. At ito po ang ikalawang objective, ituro sa mga disipulo kung paano nila maibabahagi ang kanilang pinakamimithi bilang paglalarawan ng kanilang pagiging kinatawan ni Kristo. Ang pangatlong objective po ay palahanan ang mga disipulo na sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Panginoon at pagsulong sa kanyang kalooban, hindi siya hiwalay sa kanyang mga pagpapala sa mga tunay na nagmamahal sa kanya. At ang ating pong marubdob na mithiin ay may dalawang teksto. Mark chapter 12 verse 28 to 30. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagsagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ang ikalawang teksto po ay sa Pilipos, Kabanata 1, talata 21. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Bawat iglesia ng Panginoong Hesukristo ay kailangang maging masigasig sa pagtataguyod ng mga bagong leader na makikipaglaban sa kaharian ng dyablo. Bilang isang leader, wala sa atin ang ignorante sa katotohanan ng mayroon lamang dalawang kaharian sa mundong ito, ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng dyablo. Maaaring tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos or kabilang sa kaharian ng dyablo. Ngunit alam natin na bilang isang leader, tayo ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Bilang isang kabilang sa kaharian ng Diyos, lahat ng tagasunod ni Kristo ay kailangang maging masipag na gawin kahit ano upang maging mga espiritual na mananakop or espiritual na leader. Sumisira sa mga kinakapitan ng dyablo sa mundong ito. So kailangan natin, tayo mismo, na sirain natin kung ano yung kinakapitan ng dyablo. Dahil tayo ay sa Diyos, tayo tagasunod ni Kristo at tayo ay mga espiritual na leader. Ito, may tanong rito na nagpapakita sa atin at upang maintindihan natin ang ating marubdob na mithiin sa ating buhay. Ang tanong ay, ano ang marubdob na mithiin natin sa ating buhay? Ano ang nakaka-excite sa atin? Ano ang nagtutulak sa atin
para gumising sa umaga at gawin ang lahat ng ginagawa natin, ano pa man ang pressure. Ito po ay sinagot ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 28 verse 30. Sabi niya rito, ito po ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Naniniwala ako ang mga salitang ito ang naglalarawan ng ating marubdob na mithiin sa Diyos. So, sa ating pong pag-aaral na ito, meron pong ilang bahagi ng marubdob na mithiin ng isang leader. Meron po tayong tatlong bahagi ng marubdob na mithiin ng isang leader. Ang una po ay ang pumili ng focus. So, bilang isang leader, importante para sa atin ang pumili ng ating pinagtotoonan or focus natin sa buhay. Para maging spiritual na mananakop or spiritual na leader, kailangan nating piliin ang tamang pagtutuunan ng ating marubdob na mithiin. Ang Diyos sa kanyang karunungan ay nilikha tayo ng may pribilehiyong pumili. Ang Diyos ay binigyan tayo ng pribilehiyo na pumili kung pipiliin natin ang tamang focus sa ating buhay o maling focus sa ating buhay. In example nga po dito ang si Haring Solomon. Pinili niyang subukan ang ibang bagay sa halip na ituon ang kanyang paningin sa Panginoon. Sa aklat ng mga ngaral, pansinin ang tatlong bagay na pinili niya. Ang unang bagay po na kanyang pinili ay kasiyahan o amusement. Ito ang mga inakala niyang magbibigay sa kanya ng kaaliwan. Sa mga ngaral, chapter 2, verse 1 to 3. Ang ikalawa po ay ang mga nagawa o natapos. Ito ang mga pinagsikapan niya, inakalang magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay o kabuuan. Nag-i-expect siya na yung mga nagawa niya is yun yung magiging tagumpay niya sa kanyang buhay. At ang pangatlo ay yung pangangalap. Ito ang mga inipon niya para sa kanyang pansariling desisyon, pansariling pagpili. Sa pag-aakalang mapupunan nito ang kanyang puwang sa kanyang buhay. Makikita sa mga ngaral, chapter 2, verse 7 to 11. Binubuod ng verse 11 ang trahedya ng isang buhay na itinuon sa maling focus, kagaya ng nangyari kay Haring Solomon. Ito ay walang kabuluhan. Inakala ni Haring Solomon na may mas mabuting buhay na hiwalay sa Diyos. So, ang pinakamahalaga, ang focus natin ay sa ating Panginoon. Ang dapat nating gawin ay ilagak ang ating pinakamataas na pagmamahal sa ating Panginoon. Siya dapat ang maging focus ng ating marubdob na mithiin, o siya dapat ang ating maging focus sa ating fashion, sa ating buhay. Yun po ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi po ay ipahayag ng lubusan. Kapag marubdob ang mithiin mo sa isang bagay, ito'y siguradong lalabas sa iyong mga gawi or gawa. Ipinapakita ni Jesus sa atin kung paano tayo magpahayag ng ating marubdob na mithiin sa Diyos. Kapag mahal natin ang Diyos, kailangang mahalin natin siya ng lubos-lubos.
Si Kristo ay nagbigay ng 4 na pangunahing aspeto ng ating pagkatao. Ang unang aspeto po ay ang ng ating buong puso. Ito'y pagmamahal sa Kanya ng buong damdamin. Ang ikalawa po ay ang ng ating buong kaluluwa. So, kailangan mahalin natin siya ng buong kaluluwa. Ang aspetong ito ay tumutukoy sa ating personal na kalooban. Mahal natin siya hindi lamang sa damdamin. Kusa nating desisyon ang isuko ang ating pinakamataas na pagmamahal sa Kanya. Ang ikatlong aspeto po ng ating buhay, ng ating buong isip. Ito'y nagpapahiwatig na payag tayong gamitin ang ating pinakamataas na kapasidad ng pag-iisip upang makilala at bigyang halaga ang Diyos sa ating buhay, sa ating pag-iisip. Ang ikaapat po na aspeto ay ang ng ating buong lakas. Kasama dito ang paggamit ng ating mga pisikal na abilidad at gilas para ipakita ang pagmamahal natin sa Kanya. Hindi maaaring paglingkuran natin ng Diyos nang hindi gagamit ng ating pisikal na kakayahan at pwersa. Makikita sa ikalawang Korinto kung ano ang ginawa ni Apostol Pablo para ipakita ang mga aspetong ito sa kanyang buhay. Sabi niya dito sa 2 Corinthians 12 verse 15, sabi niya, "Ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Dahil dahil ba kayo'y minahal ko ng labis, kaya kaunti ang pagmamahal ninyo sa akin?" Madalang makita ang ganito kataas na pagpapahalaga sa atin ngayon. Karamihan sa mga mananampalataya ay nahulog sa kasinungalingang sila ang dapat pagsilbihan sa lahat ng oras. So hindi 'yon ang gustong makita sa atin ng Panginoon, or hindi 'yun yung gustong ipakita or gawin natin na sa iba o sa Diyos, na maging fashion natin sa Diyos. Hindi yung ganong bagay na makasarili, kundi yung mga bagay na nagbibigay lugod sa Kanya. Para sa kanila, mabuti lamang ang iglesia kung ito'y may maibibigay na pakinabang sa kanila. So hindi ito yun nararapat para sa ating tayo ng mga spiritual leader na kailangan nating lumago upang maihayag ng lubusan ang ang ating buhay sa Kanya. So, yun. At marami sa atin ngayon, marami sa atin ngayon, kinahumalingan nila ay trabaho, sports, ari-arian, kasikatan. Ngunit wala sa mga ito ang karapat-dapat. So, tayo dapat hindi iyon ang narapat dahil ito'y mawawala at hindi ito panghabang buhay. Napakahalaga para sa atin na makita na yung ating fashion o pagpapahayag natin sa Diyos ay hindi lamang dito sa lupa, kundi hindi natin pahalagahan yung dito sa lupa, kundi pahalagahan natin ay yung higit na mas mahalaga ay yung ang ating Panginoon. Sabi niya, karapatan ba ng Diyos sa buhay natin? May karapatan ba ang Diyos sa buhay natin? Siyempre meron. Siya ay nagbigay sa atin hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi pati lahat ng ating pag-aari ngayon.
sa ating buhay. So napakahalaga na makita natin na kailangan nating bigyan ng tuon o pansin ang ating Diyos. I-focus natin ang sarili natin sa Kanya at ilagak natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil siya ang nagbigay ng lahat ng bagay at ituon natin ang ating buhay sa Kanya. Sa ating puso, ang ating pagmamahal sa Kanya. Ating puso, ating buong kaluluwa, ating buong lakas. Ituon natin sa Kanya. At ang ikatlo pong puntos ay pagkamit ng biyaya. Panghuli, kailangang ipaalala sa atin na kung pipiliin natin gawin pangunahing pagbubuhusan ng ating pagmamahal ang Panginoon, tayo magiging katanggap-tanggap ng mga napakalaking biyaya. Sabi niya dito sa Pilipos chapter 1 verse 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Ang salitang pakinabang dito ay salitang pangnegosyo. Ang literal na ibig sabihin ay ang natira matapos ang transaksyon. Kung ilalapit ito sa sinasabi ni Pablo, ang ibig niyang sabihin, kahit tapos na ang transaksyon ng buhay, mayroon pa rin siyang matitira sa kanya, ikakasaya niya. Hindi nawala ang lahat. So anuman ang mangyari, kung ang ating itutuon natin ito, itutuon natin ang ating passion, ang ating buhay sa Diyos. Kahit na tayo ay mawala dito sa lupa, alam natin na tayo ay magkakamit ng biyaya na galing sa Diyos. Bigyan natin ng lubos na pagpapahalaga ang mga materyal na bagay. Dahil tayong mga tao, binigyan natin ng lubos na pagpapahalaga ang mga materyal na ari-arian. Maraming beses sinusukat natin ang pagbiyaya ng Diyos ayon lamang sa materyal pag-aari. Kapag hindi natin nakuha ang ating materyal na pagpapala na gusto natin, halos hindi natin masabing tayo ay binibiyayaan. So, yun ay maling kaisipan na kailangan bilang isang leader ay kailangan nating iwaksi sa ating buhay. Ganun pa man, hindi mahirap para sa ating makita ang hindi material na sinasabi ni Pablo. Dahil iiwan natin ang lahat sa daigdig kapag tayo ay namatay na. Kaya ang pakikinabang ay hindi pisikal o material. Ang ating pinakamalaking biyaya ay ang Diyos mismo. So, alam naman natin na bilang isang mga Kristiyano o bilang isang leader, ang pinakamalaking biyaya na ating matatanggap sa Diyos ay ang pagkilala natin sa Kanya at ang ugnayan natin sa Kanya at yung ating malapit na ugnayan sa Kanya. Yun ang pinakamalaking biyaya na ating mararanasan sa Kanya or makakamit natin sa Kanya, yung malapit na relasyon natin sa Kanya. Ito yung pinakamalaking biyaya. Yun nga, pinakamalaking biyaya na ating matatanggap sa ating buhay. Ang pinakamalaking biyaya sa ating buhay na ito ay susunod ay ang malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Naway piliin nating mahalin siya ng kataas-taasang pag-ibig. So, pinapakita po ng ating pangatlong puntos na ang pinakamalaking biyaya na ating matatanggap sa ating buhay ay ang ating ugnayan
sa ating Diyos Ama. Ating Diyos na nagbibigay ng bagay, material man or spiritual, na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay ng pagmamahal sa atin. So sa Kanya natin ilagak ang ating marubdob na mithiin sa ating buhay. At yun lamang po